Low praise. Yan. Sige po, muli malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Yan. So, good morning po, no? And batiin mo muna yung katabi mo ng isang magandang umaga. Yan. Kasi minsan lang tayo magkita-kita, no? So, yun. So, question. Sino po nandito last week? Okay, last week. Sumigaw ng amen. Yan. Sino nandito last week? Okay. So, praise God. No? Ano po yung topic natin? Naku, yung iba, parang nakalimutan. So, ang topic po natin is a love like no other. And ito nga po is about sa pag-ibig po ng ating Diyos. Sabi nga po ni Pastor Jello last week, no, yung love ni Lord ay lavish. Ano yung lavish sa Tagalog? Sobra-sobra. No? And sa point 2, yung pag-ibig niya, binuhos sa atin, binabago tayo ng pag-ibig ni Lord. And number 3, the love of God purifies us. So, yung puso natin, pinupurify. Ano ba yung pag sa Tagalog pinupurify? Diba? Nililinis. So, unti-unting nililinis hanggang maging perfect. So, yun. So, ang topic po natin today, first di naman tayo lalayo. Same chapter pa din, no? So, tutuloy lang natin yung topic last week. So, muli, buksan po natin yung Bible natin sa sa 1 Juan chapter 3. Yun. 1 Juan chapter 3, verses 11 to 21. Okay. 1 Juan chapter 3, verses 11 to 21. And pag-aaralan po natin ngayon, kung last week, pag-ibig ng Diyos, no? Pag-aaralan naman po natin ngayon is about pag-ibig sa kapatid. So, yun. So, kung nandiyan na po kayo, basahin po natin. Sabi po ng 1 John chapter 3, verse 11 to 21. Sabi po dito, mag-ibigan tayo. Verse 11, ito ang aral na narinig ninyo sa simula pa. Mag-ibigan tayo. Or sa English, love one another. Verse 12, huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Verse 13, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. Verse 14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang ating mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Verse 15, mamamatay tao ang napopoot sa kanyang kapatid. So imagine nyo po, ang bigat, no? At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Verse 16, dito natin makikilala ang tunay na pag-ibig. Ano daw po yun? Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid or para sa iba. Verse 17, kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos? Then verse 18, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Then verse 19, sabi po dito natin makikilalang tayo ay nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo'y usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Then last, verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. So, purihin po ang Panginoon, no, sa pagkabasa ng kanyang salita. So, muli, tayo po yumuko at manalangin. Aming Diyos, Lord, salamat po sa biyaya mo. Salamat, Lord, sa kabutihan mo. Lord, sa pag-iingat mo po, Panginoon, sa buong nagdaang linggo, sa buong buwan, at from unang day pa lang ng taon po na ito. Lord, salamat dahil sinasamahan mo po kami. At salamat din po, Lord, sa mga awitan, sa mga pagpupuri. Tunay po, Lord, na napakasarap pong magpuri, Lord, sa inyong presensya, Panginoon. Lord, dalahin po namin sa pag-aaral po namin ng inyong salita. Patuloy mo po kaming samahan. Pangunahan, hindi lamang po namin ito marinig, kundi, Lord, ito po'y bumago sa amin. Yung mga salita mo po'y bumago sa amin. Lord, salamat po at ito po aming sama-sama panalangin. Sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. So yun, praise. Okay, so konting background lang po, no, bago tayo mag-proceed. So, naglagay lang po ako ng ibang ng konting background. Sabi po diyan,
Sa una, so yung first John daw po ay sinulat ni, no? Simple lang, ni Apostol John around AD 85 to 95 in Ephesus or Efeso. So bakit po included to, no? So dito po natin kasi makikita yung legibility tsaka sufficiency ng scripture, no? Na ito po ay hindi gawa-gawa lang or gawa-gawa lang ng tao. Ito po ay totoong nangyari. And sabi nga ng 2 Timothy chapter 3 verse 17, kung naalala niyo po 'yun, no? Yung mga sumulat daw ng Bible, hindi lang sila basta-basta inspired lang or parang ganda nito, sulat ko nga, no? Hindi, sabi po ng sa 2 Timothy, sila po ay pinatnubayan ng Holy Spirit, no, para isulat yung salita ng Diyos. And yung Bible mismo, no, ito po mismo yung salita ng Diyos. Kaya every time na binabasa po natin to, dito po nakakapangusap si Lord sa atin. And then, number 2, no, sabi dyan, to assure the true believers during their time. Para bigyan ng katiyakan yung mga mananampalataya po nung panahon po nila. By the way, bakit? Kasi sino po ba yung audience ni John sa 1 John? No? Actually, number 1, hindi po tayo. Kasi tayo, 2025, ang layo na natin sa AD 85 to 95. No? So ang totoong audience po niyan, yung mga mananampalataya or yung mga tumanggap kay Lord nung panahon po nila. Bakit? Bakit ina-assure John o ibigyan niya ng katiyakan yung mga tunay na mananampalataya? No? Kasi nung panahon po nila, and gaya nga po ng sinasabi namin madalas, nung time po nila, marami mga nagsusulputan ng mga false teacher, no? And dito nga nag-arise yung word na Gnosticism, kung familiar po kayo doon. So, yung Gnosticism. So ito napakinggan ko lang po to sa sa school. Yung Gnosticism daw po is salvation through knowledge, no? So kumbaga yung kaligtasan natin, paano po ba tayo naligtas, no? Nung tumanggap tayo kay Lord, and sa pamamagitan ng biyaya, tayo ay naligtas. Pero nung time po ni John, no, yung word na Gnosticism, ang daming nagsasabi na yung salvation, makakamit mo lang once na marami kang karunungan. So for example, yung sa panahon ngayon, pag marami kang alam na verses, pag napapaliwanag mo, kahit baliktarin mo, basahin mo, baliktad yung Bible. So yun, puro karunungan. Pero hindi po nagbumula sa head knowledge lang yung salvation. No? Ito po yung nagbumula kay Christ. Tapos, number 3, no, about, ano po yung sabi dyan, yung color blue? Pwede ba sabay-sabay natin basahin? Fellowship with God and men. So ano po ba yung fellowship? Pag narinig nyo po yung fellowship, ano po pumapasok sa isip nyo? Di ba parang gathering. Di ba pag nag-fellowship tayo, nag-gathering tayo, may dala tayong pagkain, no? So, alam ko, favorite ng karamihan kasi kainan, di ba? Or minsan sa resort, swimming, no? So, ganun. Fellowship with God and men. So, bakit ine-emphasize dito ni John yung word na fellowship with God tsaka with men? So, question lang po, sino po ba dito yung yung tumanggap na kay Lord? Or yung sure ka na ligtas ka? So, yun. Amen. So, praise God. Salamat po sa 5 ligtas na lagtas na joke lang. So I hope na lahat po tayo, no, tumanggap na kay Lord. Pero bakit ine-emphasize niya po dito yung fellowship, yung word na fellowship sa Diyos saka sa tao? Kasi tulad po nung time nila, no, ang dami nagko-confess na sila iligtas na or ang dami nagko-confess ng mga maling katuruan. Pero ito po yung tanong kung kine-claim daw po natin na ligtas tayo or tumanggap tayo kay Lord or we are saved by grace through faith, ang pinaka mabigat na tanong is, meron ba tayong fellowship sa Diyos? So yun. So simple lang, di ba, tiniklaim natin, ligtas tayo sa biyaya ni Lord. Pero ang tanong, may time ba tayo para kausapin si Lord? Di ba, madalas sinasabi natin, kasi kuya, wala akong time kaya ganito di ba? Or yung word na busy, di ba, lahat tayo parang subject dito. Diba? Busy kasi ko kaya di na ako makakatin. Busy kasi ko kaya di na ako nakakapag basa ng Bible. Wala akong time So, dun mo makikita na totoo ba na tumanggap ka kay Lord or hindi. So, kaya pag binasa nyo po yung 1 John, chapter 1 to 5, grabe po ang sobrang bigat ng mga binibitawang mga salita ni John, no, na nagbumula kay Lord. And kung kiniklaim natin na may fellowship tayo kay Lord, may time tayo kay Lord sa Kanya, no? Ang tanong, meron ba tayong fellowship with men? Kamusta po yung
una, kamusta yung relasyon natin sa Diyos? Pangalawa, kamusta yung relasyon natin sa mga kapatid natin, sa mga kapatiran natin, no? Tingnan mo nga yung katabi mo, no? Baka may may sama ka ng loob diyan. So yun, di ba? So nawa we are binded by love. And mamaya pag-aaralan po natin 'to. Tapos meron siyang tatlong in-emphasize, no? Sabi po doon, pag binasa niyo po yung 1 John, in-emphasize ni John yung fellowship or pakikiisa sa liwanag, no? Kaya pag binasa niyo po yung Book of John, 'di ba yung John 3:16, yung Book of John, or yung first chapter po nun, John chapter 1, tsaka yung 1 John chapter 1, parehas po na ini-emphasize ni John na ang Diyos po ay liwanag. Siya po ay light, no? And kailanman hindi nagapi ng kadiliman yung liwanag. And ni isang spot ng darkness, wala tayong makikita kay Lord nun. Bakit? Kasi ang character ni Lord, siya ay liwanag. And kung may fellowship tayo kay God, sinasabi natin na may fellowship tayo, may relationship tayo sa Kanya, ang tanong, namumuhay ba tayo sa liwanag? Or baka nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, no? Then number 2, fellowship in love. Kung may sinasabi natin may relationship tayo sa Diyos, ang tanong, namumuhay po ba tayo sa pag-ibig? Or baka deep inside ng heart natin, pag kinalkal ni Lord, no, mayroong poot, may galit, puno ng sama ng loob. So yun. So tayo po yung makakakilatis sa sarili natin. And then last, fellowship in life, no? Kaya pag binasa nyo po yung 1 John chapter 5, verse 1 to 5, ine-emphasize po ni John dito yung eternal life or yung buhay na walang hanggan. 'Di ba? Sabi nga ng Romans 6:23, 'di ba? I hope kabisado natin 'to, and siguro lahat po tayo dumaan dito, 'di ba? Ano po 'yung sabi doon? Yung pagkat ang kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit, ang libreng kaloob ng Diyos ay ano daw? Buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. So, kung tumanggap tayo kay Lord, meron na tayong eternal life. Pero ang tanong, pag pumunta tayo sa sa chapter 5, no? Pero hindi po ito yung topic natin. Ano ba? Napapractice ba natin yung eternal life or yung sanlibutan na o-overcome niya tayo? Or baka bulag tayo sa sanlibutan. For example, yung na-share ko nung last month, yung materialism, no? Baka bulag tayo sa mga makamundong bagay, sa puro puro material na bagay na lang, or money, or etc. So yun. Or baka na-overcome na tayo ng pride. So yun, marami pa po. Then, yung team po nito, pag binasa nyo po yan, so, number 1, sabi po dyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin? The test of reality in Christian life. So, pag binasa nyo po yung 1 John, wait lang, tinetest daw po nito yung reality ng Christian life. Kung totoo ba na tayo ay Kristiyano o hindi. Tingnan mo katabi mo, totoo kaya yan o hindi. So, bakit? Kasi sa panahon natin ngayon, di ba, ang daming counterfeit or ang daming fake. Naalala ko lang, 'di ba, yung Bangko Sentral ng Pilipinas. Ano pa yung ginawa nila nung last year, 'di ba? Naglabas sila ng bagong bills, no? Yung 1,000, 500, 100, tsaka 50. Kasi first time ko lang makahawak nung 50 tsaka 100 nung nitong week lang. Kaya parang, ganda pala ng pera pera natin 'yun. Pero, 'di ba, ang purpose nun, bakit po binago ng BSP yung pera natin? Para maiwasan yung counterfeit tsaka yung mga peke. Di ba dati para malaman mo kung totoo o hindi, lulukutin mo pa lulukutin ng cashier, tapos pag bumuka daw, yan, totoo. Pag hindi daw bumuka, peke yan, di ba? Tapos nauso na yung tinatapat sa liwanag, di ba? Doon daw makikita yung, nakalimutan ko kung anong term doon Tapos ngayon, ginawa ng parang plastic na siya, di ba? Pero nakita ko lang lately sa Facebook, ang dami na namang counterfeit. Kumbaga yung bago nating pera, ang dali pala niyang hanapan ng butas or handaling gayahin. So ingat-ingat po kayo. No? Pero balik tayo sa 1 John kasi di po yun yung topic natin. So test of reality. Dito, pag binasa natin yung 1 John, yung ine-emphasize ni John kung tayo ba ay totoong Kristiyano o hindi. No? So bakit? Kasi pag binasa nyo po yung chapter 1 to 5, dito po natin makita yung famous contrast or comparison. So, i-define ni John kung ano yung tunay na Kristiyano sa hindi. So, yun. And by the way, pag Christian ka, pag kinlay mo na save ka, na Kristiyano ka, wala pong 50-50. So, yun.
So, ano po yung 50-50? Ibig sabihin, walang peke, no? So, yun. Either talagang ligtas ka, or Kristiyano ka, or namumuhay ka kay Lord, or totally hindi. So, yun. Kaya pag binasa mo yung chapter 1, so yun, sabi po dyan, no? Kinompare ni dyan kung yung living in light versus darkness. So, pag binasa nyo yung chapter 1, 5 to 6, since si Lord ay liwanag, no? Pinag-aaral natin kanina. Tanong, namumuhay ba tayo sa liwanag tulad ni Lord, or tayo ay namumuhay sa kadiliman, no? And sabi nga po doon yung word na kasalanan, 'di ba? Ang dali kasing i-claim na tumanggap ako kay Lord, ligtas ako. Pero ang dali ring itago, no? Na sa loob-loob pala pag nasa bahay tayo, 'di ba? Andun pa rin yung mga bisyo, andun pa rin yung mga tinatago nating ano. Baka Christian ka, kini-claim mo na Christian ka, pero nagsusugal ka pa rin, 'di ba? Uso ngayon yun, di ba? So, or yung verse, Christian ka, pero nagpapatuloy ka pa rin sa kasalanan. So, yun. And sabi po dyan, sa chapter 2, no, kinompare ni dyan kung sino ba yung mga namumuhay sa truth versus namumuhay sa kasinungalingan. Then, chapter 3. Actually, pabigat po ito ng pabigat eh. Pag binasa niyo po yung chapter 3, kinompare ni dyan kung sino ba yung tunay na mga anak ng Diyos or yung children of God versus children of devil. So yun. And gaya nga po nung nakalagay dyan, no 50-50. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero yung may pero kasi may struggle pa rin sa ganito. Wala pong gano'n, no? Either ligtas ka or hindi. Tapos sa chapter 3 verse 13 to 15 yung pang-apat, chapter 4 verse 20 to 21, kinompare doon ni John, no? Kung namumuhay ka ba talaga sa pag-ibig versus namumuhay ka sa hatred or sa hate or pagkamuhi, no? So mamaya pag-aaralan po natin 'yan. And ito yung last, kung talaga bang yung sabi diyan, no, eternal life versus death. Talaga bang meron ka ng buhay na walang hanggan or talagang not totally hindi ka talaga ligtas? And ito po yung nakakalungkot, 'di ba? Umaten tayong church, inasabi natin tumanggap tayo kay Lord. The reality, baka tayo, deceive, or baka baka akala lang natin ligtas tayo, pero sa huli pala, no? Pag bumalik pala si Lord, hindi pala tayo ligtas. Kaya pag binasa nyo po yung Matthew chapter 7, ano po yung sabi doon, di ba? Yung pagbalik ni Lord sa huling araw, di ba? Pag bumalik na siya, pag ni-rapture tayo, ang daming magkiklaim. Ano yung i-claim nila? Panginoon, di po ba nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo? Panginoon, di po ba nangaral kami ng Word of God sa pangalan mo? Panginoon, di po ba nagpagaling kami sa inyong pangalan? Pero ano yung sasabihin ni Lord sa bandang huli? Nakalimutan ko lang kung anong verse eh. Sabi ni Lord, hindi ko kayo kilala. And yun po yung pinaka-verse. Matthew 21. Yun. So, buti na dito si Pastor. so, yun. And, so, ngayon, by the way, ang topic po pala natin, di ko na mention eh. Sabi po dyan, the full assurance of our love. So, kung familiar po kayo nung September, di ba, tinapik po natin, the full assurance of our faith, yung pananampalataya natin, meron siyang katiyakan, no, dahil tumanggap tayo kay Lord, at si Lord yung may hawak ng faith natin. Dito naman, tatalakayin natin yung full assurance of our love, yung katiyakan nung pag-ibig po na nasa atin. So yun. And kung totoo ba na may pag-ibig tayo o wala, sabi nga yung test of reality, ngayon iti-test natin, pagbabanggain natin, totoo ba na may pag-ibig ka or not totally wala. So yun. So point 1, ayun, po dyan, pwede ba sabay-sabay natin basahin? Sabi po dyan, love one another. And dito po, in-emphasize po yung word na love versus murder or hatred. Tsaka po yung life versus death. So basahin natin yung verse 11 to 15. Sabi po dito, ito ang na narinig ninyo sa simula pa, mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. So, pag binasa niyo po yung verse 11 tsaka 12, ang laki nung tinalon eh. Sabi nung verse 11, ito ang aral na narinig ninyo nung simula pa, mag-ibigan tayo. Tapos, verse 12, no, biglang sinabi ni John, huwag tayong tumulad kay Cain. Di ba? Parang ang laki nung tinalon niya, di ba? From AD 56 to
95 yung binabasa natin kanina. Biglang tumalon siya sa Genesis, I think chapter 4 yata yun. Kilala niyo po ba si Cain tsaka si Abel, di ba? Sila po yung first born son ni Adam tsaka ni Eve, ni Adan at Eva. So yun. And ang story po kasi noon, yung nagsabay silang, they were both worshiper. Sila po ay both na sumasamba sa Diyos and nag-alay sa Diyos. And ang kinalugdan po ni Lord na alay, yung alay ni Abel. Pero yung halay ni Cain, okay naman eh. Pero bakit hindi siya kinalugdan? No? Because of hatred sa kanyang puso. And ano po yung nangyari? Actually, masalimuot po yun eh. Parang ang nangyari, nagkaroon ng selos tsaka hatred si Cain. And ano yung ginawa niya? Pinatay niya yung kanyang kapatid, no? Dahil lang sa selos. So yun. So dito, dinedefine po sa verse 12 yung word na murder, no? Pero sabi dito, siguro i-claim natin, ako di naman ako nakapatay. Sino ba yung, di ba, siguro mababait. Tingnan mo, katawa mo, mukhang mabait naman. Di ba, hindi naman tayo nakapatay or di tayo nakapag-commit ng murder. Pero ito yung twist eh. Sabi ni Lord sabi po ng verse 15. Sabi dito, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So, parang kung maalala niyo po yung verse sa gospel, yung sinabi ni Lord, yung tumingin ka lang sa mga lalaki daw, tumingin ka lang daw sa babae na may pagnanasa, di ba? Sabi doon, nag-commit ka na ng adultery. Bakit? Kasi sa puso mo, parang bagsak na eh. Parang dito, inulit-uli siya eh, pero in ibang context naman. Di ba, sinasabi natin, di naman ako pumatay, di naman ako nakapatay, mabait naman ako. Pero sabi ng verse 15, mamamatay tao ang napopot sa kanyang kapatid at nalalaman din ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So, if you have, hatred, and sabi dyan, kung meron kang sama ng loob sa kapatid mo, or hindi lang physical na kapatid, or kahit sino, di ba? Nag-commit ka na rin ng murder. So, imagine nyo po yung ganun kabigat yung hatol sa atin, no? And sabi nga nung sa 15 sa huli, nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So dinefine ni dyan doon, no? Kung meron kang hate, kung meron kang hatred, may galit ka, may kinasasamahan ka ng loob, simple lang, you commit murder. And if you have murder, sabi nung verse 15, yung eternal life, yung buhay na walang hanggan, no? Totally, 100% wala sa atin. So imagine niyo po yung verse na yun, 'di ba? Sobrang bigat, pero at the same time, sabi nga test of reality eh. Dito natin malalaman kung totoo ba nasa Diyos tayo or hindi, no? And sabi dito, sabi ng verse 13, pwede po pa next. Sabi po ng 13 to 14, sabi po diyan, kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopotan kayo ng ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig na natin ang ating mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. So simple lang po, paano natin ma-differentiate kung namumuhay tayo sa eternal life or sa buhay na walang hanggan or kung nasa sa atin yung buhay na walang hanggan or nasa tayo, nasa death pa rin, nasa hatol pa rin tayo. Simple lang. Kung wala po tayong pag-ibig. So yun. And sabi nga nung 14, di ba? Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang ating mga kapatid. So yung word pala na pag-ibig, napakahalaga po pala nun and napakabigat, no? Pero sabi naman ng 1 Juan chapter 4 verse 20, pwede po pa next. Sabi po diyan, no? Ang nagsasabing, iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sabi diyan, si nungaling, no? Kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya may ibig ang Diyos na hindi nakikita? So, di ba? Test of reality pa rin, di ba? Ang dali kasing sabihin, mahal mo si Lord, di ba? Sino po sa inyo makapagsabi, mahal mo si Lord 100%, no? So, di ba? Daling sabihin, no? Pero, sabi ni John dito, again, test of reality pa rin. Kung kiniklaim natin, I love you, Lord, iniibig ko ang Diyos, subalit napopuot naman sa kanyang kapatid, no?
sabi doon, siya ay sinungaling or sa ibang word, deceive. Sabi nga dyan, no, kung ang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niya maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So yung love pala or yung hatred, 'di ba? Ang katumbas niya murder 'di ba? And kung ano yung ginagawa natin sa kapwa natin, yun doon din nagfo-fall kung ano yung doon din nagre-reflect yung kung love ba talaga natin si Lord or hindi, no? So yun. So may natutunan po ba? Okay. Parang tahimik. so yun. Then point number 2, no? Actually, 4 points lang po to. And di ko alam kung baka saglit lang natin. Sabi ng point number 2, sabi po diyan, loving like Christ. Kung kanina point natin, love one another, and nakita natin, no, yung difference between love and hatred. So yun, dito naman loving like Christ. Dito natin makita kung yung pag-ibig ba na nasa akin ay katulad kay Kristo or baka imagination ko lang or gawa-gawa ko lang, no? And sabi nga po diyan sa verse 15 to 16, basahin ko na lang po. Again, no, mamamatay tao ang napupot sa kanyang kapatid at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Verse 16. Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil dahil sa atin. And sabi ng verse, dapat ding ialay natin ang ating buhay sa mga kapatid. So yun. So simple lang, no? Kung sabi ng verse 16, no? Dito natin nakikilala yung tunay na definition ng love. Ano ba yung definition ng love? So yun, 'di ba? Pag sa mundo, pag lumabas ka, 'di ba? Especially nung Hearts Day, ang daming, 'di ba, mga love letter, ang daming mga nag-express ng love. Kanya-kanya tayo ng definition about love. Pero dito, ine-emphasize po dito yung definition ng biblical love. Sabi pa nga po dito, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, no? Dahil sa mga kasalanan natin. And sabi nga sa huli, dapat ding nating ialay ang ating buhay para sa mga kapatid. Ang tanong, no? Ito yung pwede ba ayun, pag binasa niyo po yung nasa baba, test of reality uli, no? Ang tanong, saan tayo namumuhay? Sabi diyan, no? Self-preservation or sa ibang word, self-love versus self-sacrifice. Baka ngayon sa status natin ngayon, 'di ba, puro self-love na lang tayo, 'di ba? Or puro self-preservation, no? Pero nakalimutan na natin yung mga kapatid natin. Nakalimutan na nating tumulong. Sabi nga ng verse, no, pag-aalay ng buhay para sa mga kapatid. Bakit? Kasi ang calling po natin, kung Christian ka, 'di ba? Kanina may mga nagtaas ng kamay. Kung ligtas ka, 'di ba? Ang calling po sa atin ni Lord ay hindi self-fulfillment na dapat yung 5 to 10 years dapat ito yung gusto kong ma-achieve, no? Ang calling po sa atin ni Lord ay baliktad, self-sacrifice. So yun, pag-aalay ng buhay natin para sa Diyos. At hindi lang pag-aalay ng buhay natin, pag-aalay ng buhay natin para sa iba. So ang tanong, no, kung handa kang maglingkod kay Lord, handa ka bang maglingkod sa kapatid mo? Or handa ka bang maglingkod sa ibang tao? So yun. Sabi nga yung author nung Atmosphere Haya, si Oswald Chamber, sabi niya, willing ka bang maging tulad ni Lord, no, willing kang maging basahan. Ba't basahan? So, ano ba yung ginagawa sa basahan, di ba? Di ba? May basahan tayo diyan, di ba? Di ba, panglinis, pangpunas ng mga madudumi, no? So same, sabi ni Oswald Chamber, willing ka ba na ganun din yung buhay mo, na apak-apakan ka, magpagamit ka kay Lord to the lowest part of your life. Kumbaga, ang sinasabi doon, yung ironically, willing ka bang magpakababa or baka ang taas na ng tingin natin sa sarili po natin. Kaya sabi nung Matthew chapter 16, verse 24 to 25, sabi diyan, sinabi ni Jesus kanino daw? Sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, ay by the way, pa-next po pala. So, di na naman. Yun, sabi ni Lord, no? Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin, kailangang, 3 itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin.
verse 25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. So parang ano siya naalala niyo yung sinare ni Pastor Jello last time, yung paradox, di ba? Kumbaga parang baliktad, pero ang bigat ng meaning, di ba? Sabi ng 25, kung gusto mo daw maligtas yung buhay mo, actually uso po yan ngayon sabi nga, ang usapan ngayon, hindi na kung gaano kakayaman, ang usapan daw ngayon, kung gaano kahaba yung buhay mo, or kung gaano ka healthy, di ba? Yung iba, umabot ng 80, ng 90, di ba? So yun. Pero sabi nga po dito, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay, mawawalan nito. Ngunit, ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. So nakikita nyo po yung calling natin, di ba? Sabi dyan, itakwil yung kanyang sarili, pasanin yung kanyang krus, gaya po nung pagpasan ni Lord sa kanyang krus. Pero literal ba yun na magpapasan ka, maggagano ka? No. Hindi, ang tinutukoy po dito is, yung sakripisyo na ginagawa natin para kay Lord. Yung sakripisyo na ginagawa natin sa pagsunod kay Lord. Bakit? Kasi, sabi nga kanina, di ba, self-love, self-preservation. Ang sarap kaya sa di ba, lalo pag Sunday, di ba, after service, ang sarap sa bahay, tas mag-aircon ka lang, tulog, di ba? Pero yung humayo ka, tas yung umuulan pa, yung sobrang tirik yung araw, ayoko yan, ang hirap yan, di ba? So yun, yung mas madali, yung comfort zone mo or yung mag-extend ka ng miles para abutin yung kapatid or yung kapatiran, no? Or sabi nga sabi nga kanina, 'di ba, self-preservation versus self-sacrifice. Baka pine-preserve na lang natin yung kaligtasan na nasa atin na ako ligtas na ako, okay na. Attend na lang ako, ganun. Tapos na. Or meron ba tayong self-sacrifice, 'di ba? Nag-extend ba tayo ng miles para hindi lang ikaw yung ligtas, kundi marami rin maligtas dahil sa iyo. For example, family mo, yung mga mates mo, so yun. Or baka keep na lang natin, no? And sabi nga, itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Pero kung ilalagay po natin ito yung practicality, no? So, simple lang. Sundin natin si Lord in every season ng buhay natin. So, pwede po pa next, no? Sino po dito yung yung youth? So, yun, taas kamay, no? Okay. Siguro, wala namang youth dito. So, simple lang. Paano mo mapaparangalan si Lord sa season ng youth mo or sa season ng buhay mo? So, paano mo ma-express yung love mo kay Lord? So, simple lang, no? Sabi ng Psalms 119, how can a young person stay on the path of purity? Paano magiging pure yung tayo bilang youth, no? Sabi dito, by living according to your word. Sabi ng psalmist, so yung word of God, napakahalaga niya. And sabi ng Ephesians 6, verse 1 to 2, no? So sabi dito, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother. So napakahalaga po pala nun bilang mga youth, no? Parangalan natin yung mga magulang natin. So because of that, doon natin ma-express yung pag-ibig ni Lord na nasa atin, no? And hindi lang po yung youth, no? Sabi diyan, in married life. So sino po dito yung may mga nasa buhay yung nasa tahimik na. Sino po dito yung may asawa, di ba? Or kasal, di ba? So sabi diyan, paano natin mapaparangalan si Lord pag kasal ka na? And sabi simple lang, sabi ng Ephesians 5, alam ko na-share na to last time. Sabi diyan, no, wives. So may mga po ba dito, asawang babae. Sabi dito, wives, submit yourselves to your own husbands as you do to the Lord. So, kung ikaw ay babae, simple lang, paano mapaparangalan si Lord in the context of marriage? Yung pagpapasakop sa may bahay. So yun. And hindi lang po yung babae, no, baka sabihin ng mga lalaki, babae lang pala, okay na, di ba? Dapat sumunod ka. Diba? Sabi ng Ephesians 5 verse 25, and ito mabigat po to sa mga kalalakihan. Especially sa youth, kung papasok ka ng marriage, nagpe-pray ka, or someday nakikita mo yung sarili mo na magfa-family. Sabi diyan, no, Ephesians 5:25, husbands or mga lalaki, love your wives just as Christ loved the church. Kung paano daw inibig ni Lord yung church, ganun din yung mga lalaki, ibigin niyo yung mga asawa po ninyo. And gave himself up
for her. So kaya niyo po ba 'yon, yung ganong kabigat na meaning, 'di ba? By the way, Bible po nagsabi nito, hindi ako, no. So 'yun. And naalala ko nga may story daw. Ito napakinggan ko lang to sa sa isang church. Kinausap niya daw yung pastor niya. Sabi niya, "Pastor, papakasal na po ako, papasok na po ako sa married life." "Oh, ayos 'yan. Congrats." Tapos tanong niya, "Paano mo naman nasabi na na ready ka na?" So may dalawa lang siya sinagot. Sabi niya, kasi itong babae po na to, nakikita ko siya na makaka-partner ko sa ministry." Uy, di ba? Tapos sabi niya, parang 50-50, parang kaya ko ng parang okay na ako emotionally, parang ganito. So sa financial, ready na ako, ganun. Alam niyo po, sabi ng pastor sabi niya, "Okay, hindi ka pa handa mag-asawa." So bakit? Kasi simple lang, ang standard ng Bible when it comes to marriage is this, Ephesians 5, no? Sabi doon, kaya mo na bang umibig ng hindi 50-50, ng 100-0 na ratio, di ba? Kaya mo na bang magbigay 100%? And worse, sabi, hindi naman worse, pinamabigat. Kaya mo bang ialay yung sarili mo for your loved one, for someone, no? So, and dito, sa context ng married life, dito po natin mapaparangalan si Lord. And sabi nga ng 1 John chapter 3 verse 9, sabi dito, "Ang sino mang naging anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy saan daw? Sa kasalanan, dahil ang katangian ng Diyos ay nasa Kanya na. At dahil nga ang Diyos ay Kanyang Ama, hindi na siya nagpapatuloy sa kasalanan." So yun, baka ito parang test of reality ulit, di ba? Baka kine-claim natin na ligtas tayo pero nagpapatuloy pa rin tayo sa kasalanan, no? So yun. And sabi nga dito, kung anak tayo ng Diyos, hindi na tayo nagpapatuloy sa kasalanan. Ang tanong, meron bang parang though hindi naman talaga natin mapaperfect kasi tao tayo and nandito pa tayo sa lupa, no? Yung pag lumabas ka nga lang dyan, di ka masuklian ng jeep, di ba? Parang nagagalit ka na agad. Diba? So di pa natin mapaperfect. Pero ang tanong, pag nagkakasala ka ba, meron bang struggle sa buhay mo na parang, hindi ko nagagawin to kasi binago na ako ni Lord. Or baka, sige, okay lang yun. Wala namang nakakita eh. Di ba? Ganun. So yun. And then, point 3, no? So 10 minutes na lang. Sana umabot. Sabi dito, pwede ba sabay-sabay po natin basahin? Loving through actions, verse 19 to 21. And sabi nga po dito, ayun, mali po pala yan. Hindi ko nabago. Ano po yan? Verse 17 to 18. So, di ko lang po nabago. Ano po yung sabi ng verse 17 to 18? Sabi po dito, "Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya to tinulungan, paano niya masasabing siya'y umiibig sa Diyos?" So, again, test of reality ulit. Then verse 18, "Mga anak, huwag kayong umibig sa pamamagitan ng salita or wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa." No? So, simple lang. Kung ikaw may kakayanan ka, nakita mo yung kapatiran or nakita mo yung kapamilya mo, no, nangangailangan, hindi mo daw tinulungan, masasabi mo ba na iniibig mo si Lord or hindi? So yun. And sabi nga sa verse 18, wag lang daw tayo umibig by mouth, no. Sister, brother, I love you. Mahal ka ni Lord, no. Tapos wala ka namang ginawang action, di ba? Hindi mo naman siya tinulungan. Hindi daw yun yung tunay na love. And sabi nga nito pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. So this brings us po sa and bilisan ko na lang, sa Luke chapter 10, verse 25 to 37. Ito po yung familiar po ba kayo dito? Yung parable ng Good Samaritan. No? So yun. Actually, di ba, lagi nating sinasabi ito, especially sa Facebook, di ba, yung Good Samaritan daw. Pero pala siya? Galing siya sa Bible. Dito, story siya Pero pag binasa niyo po yung Luke chapter 10 verse 25 to 37, no. Meron pong isang lawyer. Tapos tinanong niya si Lord. Imagine niyo, lawyer, so magaling to sa mga batas, no. Tinanong niya si Lord, sabi niya, "Panginoon, paano po ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan?" Kasi di ba, ang kiniklaim ni Lord, kingdom of heaven on earth, yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sabi niya, paano ba ako makaka-receive niyan? Paano ko ba makukuha yan?
So, ang ginawa ni Lord, nagbigay siya ng parable or ng story. Sabi niya, meron daw isang tao, from Jericho, pupunta siya sa Jerusalem or either or. No? Tapos, ang nangyari daw dun sa tao na yon, may mga dumating na mga magnanakaw. So, ninakawan siya, binugbog siya, so kinuha yung damit niya. So, parang iniwan siya na lupaypay. So, imagine niyo, no? Tapos, ngayon, may dumating na isang priest or scribe. Sabi po, ano yung ginawa ng scribe? Nung nakita niya na ninakawan to, tapos bugbog na, wala nang kaya. Ano ginawa niya? Ay, may lakad ako eh. Dire-diretso lang. Tapos pangalawa, may dumaan naman na Levite or Levita. Ano yung ginawa niya? Ano yung ginawa nung Levita na yon? Hindi niya rin pinansin yung tao na yon, no? Which is this one. Tapos pangatlo, ito yung nakakamiss. Dumaan na Samaritan. Ayun, so yun. And ano yung ginawa niya? Nung nakita niya, bigla, agad-agad niyang, parang kinuha niya yung gamit niya, ginamot niya yung mga sugat, so yun, etc. Tapos hindi lang yun, yung picture number 2, di ba, binuhat niya, sinakay niya doon sa kabayo niya, tapos dinala niya sa pinakamalapit na pagamutan. Tapos yung tao na to, binigyan niya ng 2 denarii. So, ano yung 2 denarii? Ito po yung kasi yung conversion sa time po nila. Ano po yung 2 denarii? Nung sinearch ko po siya, sabi doon siya, a day labor wage, parang gano'n. So sa Tagalog, parang isang araw na sahod nung tao na yon. So yun. Sa atin ba, magkano ba yung di ba, may mga Manila rate, mga minimum, gano'n, di ba? So, binigay niya ng 2 denarii. Ibig sabihin, yung 2 araw na sahod niya, binigay niya doon sa lupaypay na yon. And hindi lang yon, dinala niya sa pagamutan, etc. Tapos tinanong niya ngayon ni Lord yung lawyer na nagtanong sa kanya. Sa tingin po ngayon, sino yung tumulong doon sa kapwa niya? So, ano po yung sagot? Number 3, or yung Samaritan. And sabi sa bandang huli, okay, ganun din yung gawin mo. Pwede ba pa next? Actually, nandito po yan. Sabi ng Luke 10:36-37, at nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinirang ng mga tulisan? And then sabi nung lawyer na nagtanong sa kanya, ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganun din ang gawin mo. So simple lang, di ba? Madalas, gaya nga nung sabi ko kanina, madali lang i-claim na I love you Lord, di ba? Ganun. May isang priest pa nga na na dinaanan lang siya, di ba? So priest na yun, So yun. Pero ano yung ginawa niya? Dinaanan niya lang. So yun. And then, pag binasa po natin yung next verse, Santiago chapter 2, verse 15-16, sabi po dyan, sabi po ni Santiago, halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain, for example lang, kung sabihin ninyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, di ba? So parang ingat ka, okay. Ngunit, hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, di ba? Ano ang silbi nun? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. So kung yung faith natin, walang works, it's dead. So yun. And then ito po yung last point natin. Sabi po dyan, pwede ba sabi natin basahin? Love without remorse. And ito po yung verse 19-21. And dito po natin makikita yung last na test of reality. Sabi nga dyan, yung peace versus guilt and regret. Namumuhay ba tayo sa peace or nasa pa rin tayo? Face ng regret or tsaka ng guilt. And sabi ng verse 19-21, dito natin makikilalang tayo ay nasa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Kung sakali mang tayo'y usigin niyon sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi at alam niya ang lahat ng bagay. Verse 21, mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makakalapit sa Diyos. So, yun. So,
kung pag pinasin niyo po yung verse 19 to 21, tinapos po to ni John sa yung chapter 3, sa budhe. Bakit kaya? Or sa, ano yung sa English yung budhe? Parang conscience, no? Di ba yung inuusig daw ng conscience. So bakit? Kasi kung today po na kay Lord na tayo, yung dati nating buhay, kung ano man yung past mo, yung nakaraan mo, wala na, nilinis na po yun ni Lord. Ang tanong, di ba, namumuhay ka pa rin ba sa past? Or namumuhay ka na sa bagong buhay na galing kay Lord? So yun. So bigyan ko lang po kayo ng few example kung masasabi natin na na namumuhay pa rin ba tayo sa peace or regret. And siguro dito po tayo magtapos. Tapos basa na lang ng few verses. Pwede po pa next, no? So naglagay lang po ako ng dalawang example. So, sino po yung nakita nyo sa left? Tsaka sa right. So, unahin muna natin yung sa left. Sabi dyan, no, Peter denied Jesus. So, ano ba yung context nung time na yan? Pag binasa nyo po yung Matthew 26, verse 69 to 75, ano po yung ginawa ni Peter nung ipapako na sa krus si Lord? Diba? Nung binubugbog na siya, nung hinahampas na siya, tapos nung ipapako na siya sa krus. Sabi nung mga tao sa kanya, di ba ikaw yung kasama lagi ni Kristo? Di ba? Sabi niya, di ko nga kilala yan. Di ba? So, imagine niyo 3 times ginawa po yun ni Peter. So, di ba parang nakakalungkot. Pero pag binasa niyo po yung Mark 16 verse 7, dito po, ni-restore ni Lord yung relationship niya kay Pedro. Kaya nga kung i-compare nyo si Judas tsaka si Pedro, di ba parehas silang nagkasala kay Lord Pero ano yung pagkakaiba nila? Si Judas, hindi na siya nag-repent or hindi na siya nanumbalik kay Lord. Pero si Peter, nag-repent siya. Ano yung ginawa ni Lord sa kanya? Ni-restore niya yung relationship niya kay Peter. And ito po yung mangyayari sa atin once na nanumbalik tayo kay Lord. Nire-restore niya yung relationship niya sa atin. Nire-restore niya yung puso natin. Na masasabi natin na pag bumalik si Lord, wala tayong remorse, wala tayong regret na ligtas ba talaga ako o hindi. Di ba? Sino po sa inyo yung may ganong moment? Yung parang, di ba, nasa bahay ka, nagkakapit. Ligtas na ba talaga ako or hindi pa? Parang may mga ganong moment ako before Parang, so yun, di ba? Kasi di ba kiniklaim natin, ligtas na ako, tumanggap na ako kay Lord. Pero, may mga ganong question pa rin Pero sabi nga ng point 4, love without remorse. Tapos sabi dito, yung sa pangalawa, Paul persecuted Jesus and the church. So ito po yung life ni Apostle Paul nung hindi pa siya nakakilala kay Lord. Ano po yung ginawa niya? Sabi ng Acts 7, verse 57 to 60, so kwento ko na lang, no? Pag binasa nyo po yan po yung time, kilala nyo po si Esteban, si Stephen, yung early church, so, sila po yung yung nangangaral ng gospel during their time. Ang ginawa po ng mga Sanhedrin, no? Parang di sila naniwala sa pinangaral ni Stephen. Tapos, parang dinala niya sa highest council. Ano yung ginawa nila? Pinagbabato nila hanggang mamatay. So imagine niyo ganun yung cost nung pag-share ng gospel during nung time nila, nung early church stage. Pero ano yung ginawa ni Esteban, di ba? Tinanggap niya yun, sabi nga niya, Panginoon, nung mamamatay na siya, di ba, pinagbabato na siya. Panginoon, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam yung kanilang ginagawa. So, love pa rin, di ba? So, tayo pag parang lang, galit na agad. Sige, pag ikaw, may mga ganun bilis natin magalit. Pero, asan si Paul during Acts 7? Siya po yung sa kanya dinala si Esteban. Tapos, isa siya sa mga bumato. Hanggang sa mamatay si Esteban. Tapos pag binasa nyo po yung Acts 26, verse 9 to 11, dito po, nakakilala na siya kay Lord. So, imagine niyo from persecutor ni Jesus siya nung early church, nakakilala na siya kay Lord. Sabi niya sa Acts 26 or Gawa, verse 26 to 11, inadmit niya na siya mismo, yun yung dati niyang buhay. Siya mismo, nakiisa siya para pumatay kay Stephen. So, ganun. Pero, inadmit niya yun sa highest council. Pero pag binasa niyo po yung naka-highlight, 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 15,
Dito po pinatunayan ni Lord yung kanyang habag kay Apostol Paul. Na kahit ganun yung past niya, kahit ano yung ganun yung nagawa niya. Sabi nga ni ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12, sabi niya, dito natin malalaman yung pag-ibig ni Lord, 'di ba? Inalay niya yung kanyang sarili para sa mga makasalanan. And sabi ni Paul, I am the worst sinner of all. Ako yung pinaka-worst na makasalanan sa lahat. Pero sabi nga nung pag binasa niyo po yon, yung verse po na yan, sabi doon, dito ko na-experience yung habag talaga ni Lord. Bakit pinatawad niya ako sa mga kasalanan ko? So simple lang, love without remorse. Ano ba yung past mo, yung nakaraan mo na parang yung sabi ng iba, yung parang bangungot na inuusig ka, di ba? Ganun. Tapos, yung ginagawa ng kaaway, parang pinapaano niya na yung salvation mo, hindi ka talaga ligtas kasi ito yung nakaraan mo Ito yung nagawa mo, di ba? Pero, simple lang, love without remorse. Kung tumanggap tayo kay Lord, simple lang, pinatawad na po tayo sa kasalanan natin. And sabi nga ng Hebreo 10:22, sabi po dyan, kaya lumapit tayo sa Kanya ng may tapat na puso, at matatag na pananampalataya. Dahil nilinis na ng dugo ni Jesus ang mga puso natin mula sa maruming pag-iisip at nahugasan na ang ating mga katawan ng malinis na tubig. So simple lang, kung 100% tumanggap ka kay Lord, claim it, nilinis ka na ng dugo ni Jesus. So yun. Ang sabi ng 1 John, verse 4, verse 18 to 19, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. So, yung love daw na nasa atin, walang remorse, walang regret, walang fear, walang takot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. So sino po dito yung may takot ka pa na siguro baka pag bumalik si Lord, siguro hindi pa ako ligtas. May mga ganong fear And then last, dito na lang po tayo magtapos. Pwede po ba tayong tumayo? And basahin ko na lang to. Then we'll close in prayer. Sabi po ng 1 John chapter 4 verse 11 to 12. Mga minamahal, kung ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Alam niyo po pag binasa niyo po yung verse po na to sa English, ang ganda, sobrang ganda. Sabi po nung ESV, nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Yung word po na ginamit doon, He perfected yung love na nasa atin. Imagine niyo po, from dati, tumanggap ka kay Lord, pino-perfect niya yung pag-ibig na nasa iyo. And sabi nga po dito, yung word na pagmamahalan, napaka-importante po nito sa atin. And nawa, talagang makita po sa atin na tayo po yung namumuhay sa pagmamahal. And sabi nga ng verse sa uli, verse 12, kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos. Bakit? Because He is Spirit, Pero sabi dito, kung tayo yung magmamahalan, nasa sa atin ang Diyos, nagiging ganap sa kanyang pag-ibig po natin. So, tayo po yumuko at pumikit. Siguro ito po yung time na ilapit po natin yung ating sarili sa ating Panginoon. Ano man yung meron ka bang mga regret, may mga remorse ka ba, may mga hinuhold back ka ba, or may mga part pa na hindi tayo nasusuko kay Lord. Ito po yung time na lumapit tayo kay Lord at magpalinis po tayo. Sabi nga, kung i-confess natin yung sin natin kay Lord, maaasahan natin na tayo po'y patatawarin. Sige po, pwede po ba lahat po muna tayo ay manalangin, magsuko ng buhay sa ating Panginoon. Lord, hallelujah. Panginoon, salamat po sa umaga pong ito. Salamat po, Lord, sa mga salita mo. Lord, salamat po sa pagtuturo po sa amin. And salamat po, Lord, sabi nga yung test of reality, kung tunay man po ba kami na tumanggap or not necessarily hindi tumanggap, Panginoon. Lord, ano man po yung mga doubts, mga kasalanan, Panginoon. Lord, alisin mo nga po ito sa amin. Lord, sinusuko po namin muli ang buhay po namin sa inyo. And Lord, salamat po. Sabi nga po ng
verse 16, no, dito po namin makikilala yung tunay pag-ibig dahil inalay po ninyo ang inyong sarili sa krus. Pinasan mo po, Lord, yung bigat ng mga kasalanan po namin. And sabi nga po rin nung same verse, no, dapat din namin ialay yung aming sarili para sa aming kapwa. Lord, bigyan mo po kami ng malawak, malalim na pag-ibig, Panginoon, at gamitin mo lamang po kami to proclaim your word, Panginoon. At sabi nga po, mapapatunayan lang po ito kung kami po yung umiibig, Panginoon. Salamat po. At Lord, sa oras po na to, patuloy mo rin pong pagpalain yung bawat tahanan ng inyong mga anak, ano man po yung mga gawa ng kaaway. Lord, binawasak po namin sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. And Lord, punuin mo po ito, Lord, ng inyong pag-ibig, ng kagalakan, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon. At ikaw po yung maging sentro ng buhay po namin. Maging yung church po na ito, Panginoon. Lord, punuin mo rin po kami ng pag-ibig, Lord, ng pasanin, Panginoon. At ikaw po yung maging sentro, Lord, ng church po na ito, Panginoon. Salamat po. Patuloy, Lord. Ito po aming sama-samang panalangin, papuri, pasasalamat sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. At ang lahat po yung magsabi ng Amen. God bless po.